Bakit nyo pinapa-operate na wala pang business permit? Actually, before nyo bigyan ng business permit, dapat bibigyan nyo muna sila ng occupancy permit para maka-apply sila ng kuryente nila, para makapasok yung telco, para mabigyan sila ng water permit, lahat po yun. Yes, Your Honor. Kasi po, di ba as-built na po yung Thai court. Bago pa ako umupo, nakagawa na po yung Thai court. At in-apply po nilang ng building permit and occupancy permit, Your Honor. Pero sabi niyo po, nag-ooperate na ho sila na wala pang business permit. Kami nagtataka eh. Yan, mamaya baka si Congressman Gomez na magtanong sa inyo dahil any mayor worth his salt, hindi papayag yan. Tapos hindi mo i-issuean ng business permit and nahayaan mo mag-operate knowing na ganyan kalaki yung operations nila. Ayaw ko kung anong good faith and defense natin dyan kung Richard. So, asan yung list? Mr. Chair. Okay, Congressman Gomez has the floor. Thank you, Mr. Chair. Mayor Kapil, pasensya na ho kayo kung kami lahat nagtatanong sa inyo kasi kayo lang yata yung LGU na nandito. Meron pa ho bang ibang LGU na nandito? Sino pa ho ba? Anyways, sa susunod na hearing, pag dumating yung ibang LGU, tatanungin din ho namin sila sa mga tanong na binigay ho namin sa inyo. Ibabalik ko lang ho ulit, no, yung powers of the LGU, no? Yung section 444.b.16, ang sinasabi talaga doon, yung chief executive shall exercise general supervision and control over all programs, projects, services, activities within its own jurisdiction. Andun na ho tayo. So, noong 2019, kayo po ay umupo as mayor, hindi ho sila nag-ooperate. Ika niyo? Hindi ho sila nag-ooperate o nag-ooperate na ho sila? Based on their... Kung 2019 po, bali, nag-i-start pa lang po siguro sila ng operation nila. Nag-start sila ng operation. Yes, Pero Your hindi Honor. nyo po binibigyan ng business tax, sabi nyo kanina, di ba? Based on records, Wala Your Honor. pa. Based on records, wala pa po. Yun ang sabi nyo kanina, Mayor. Yes, Your Honor. Oo. Bakit nyo pinapa-operate na wala pang business permit? Actually, before nyo bigyan ng business permit, dapat bibigyan nyo muna sila ng occupancy permit para maka-apply sila ng kuryente nila, para makapasok yung telco, para mabigyan sila ng water permit, lahat po yun. Yes, Your Honor. Kasi po, di ba as-built na po yung Thai court. Bago pa ako umupo, nakagawa na po yung Thai court. At in-apply po nilang ng building permit and occupancy permit, Your Honor. Pero sabi niyo po, nag-ooperate na ho sila na wala pang business permit. Hindi niyo dapat pinag-ooperate yung isang negosyo. Sorry po talagang sa process lang ho tayo. I'm not pinning you down, but Yes, Your kine-question lang namin yung processing na ginagawa ninyo. Yes, Your Honor. Pangalawa, Mayor, dun sa sinabi ni Attorney Africa at saka sa BPLO na wala silang declared na income. Paano nyo na-determine na wala ho silang declared na income? Kasi sinasabi ng PAGCOR, at least nag-average sila ng 3 billion a year. 3 billion a year. Kung ako ang mayor doon, habulin ko yun. Kasi magagamit ko yun para sa munisipyo ko eh. Magagamit ko ng mga projects, mga plano natin. Madam Attorney Africa, yes ma'am. Yes. Mr. Chair, in the filling up of the application form by the applicant, the municipality relied on the declaration of the applicant, and it is
the format of the application form, Mr. Chair, there is a certification and verification therein that they are obliged to give true and correct information. Otherwise, will be subject to perjury, Mr. Chair. So, based on their declaration, So upon this your assessment- investigation, you're telling us na totoo yung declaration nila. Mr. Chair, at this point, it is not true. It is not true. Yes po. So, yung sinabit nila na certificate of no income, sinasabi mo Opo. na hindi totoo. Based on our investigation, Mr. Chair, then it is not true because it is contradictory to the revenues that were declared and that the PAGCOR just stated today, Mr. Chair. Oh, okay. Opo. Pero yung former pronouncement nyo, tsaka ni BPLO, sabi nyo kasi, based on sa business tax na chinarge sa kanila, wala silang revenue. At that time, Mr. Chair. Last week lang yun, no? Hindi po. Hindi Last po. week mo sinabi yun eh. Baka nagbago this week. Hindi po. We are looking, Mr. Chair, on our database For such a po, big 2019. business, Opo. yung munisipyo nyo ho ba, nagbigay ho ba kayo ng tax holiday? Wala. Wala po, Mr. Okay, wala. Chair. I'm sure wala. Wala po, Mr. Chair. Did you take a look at the documents na sinabit nila sa BIR? Kasi kung nagdududa kayo sa isang negosyo sa inyong munisipyo, pwede nyo puntahan yung BIR. Tatanungin nyo sa kanila, magkano ba ang dineclare ng BIR? Magkano ba ang binayaran ng BIR sa inyo? Did you take a look at that? It is the standard protocol naman po ng aming business processing. So check po. according to sa binayaran sa BIR, wala rin silang kinita. Kasi meron kayong sabi niyo may certificate of no profit sila eh. Mr. Chair, at that time, I was not yet part of the municipality, so I Sige, cannot babalik ko answer. kay Mayor. Mayor, Opo. chinek niyo ho ba sa BIR kung nagsabit sila ng annual tax nila? Kasi from their annual tax, doon natin makikita kung magkano yung kinita ng Pogo. Actually, Your Honor, I relied on my department heads. According nga dun sa Section 44 po na naturan ninyo, General Supervision and Control po ang trabaho ng Mayor. Ang department head po is Technical Supervision. Kaya nag-hire po tayo ng mga technical people na nakakaalam po ng trabaho nila kasi hindi po kaya talaga ng Mayor sa dami ng trabaho. Kasi kung rine-report po sa akin yan, Your Honor, lump sum na. Correct. Kaya hindi ko po, wala kung lahat po sa dami ng real property namin, sa dami ng business establishment namin sa Porac. Ilan ho yung business establishment sa inyo? Nung naupo ako nasa almost 2,000 siguro, pero ngayon nasa 3,228. And our real property, 90,000, Your Honor. Sabi ko nga po, pag report nila po sa akin yan, nasa lump sum na lang. Kasi kung tigisa-isahin ko po yan, wala na pong matatrabaho ang mayor. Considering talaga noon po, Mahirap po busy, talaga. napakahirap Mahirap dahil po talaga pandemic ang pa po. trabaho ng isang mayor. Yes, Your Honor Oo. po. Dahil nung ako isang city mayor, maliit lang ho yung city namin. Ang land area namin kasi laki lang ng Metro Manila. So ganun ho yung land area nung binabantayan ko nung ako yung mayor. But since nasa probinsya kami, ang registered na negosyante doon is almost 9,000 na registered na negosyante sa amin. Pero somehow, katulad yun, naka-SGLG din ho kami. So kung naka-SGLG ho kayo, means seal of good local governance, that means nakita nyo, nababantayan nyo yun. Di ho ba? So it is not a reason na marami negosyante. Kasi ang gusto natin, pag mayor tayo, mas marami negosyante, mas maganda para sa munisipyo ho natin. Pero ang hindi ko lang ho masakyan po, na meron ho silang revenue na 3 billion a year, pero tinatanggap ho natin yung certificate of non-revenue ng isang kumpanya dun sa isang lugar ninyo. Kaya nga ho, I would like to ask is the BIR here? Is the BIR present?
Last question, Congressman Gomez. Please. Last two, Mr. Chair. Thank you. BR, siguro bukas pa yung ano niyo, yung opisina niyo. Pwede niyo bang makuha ngayon yung binayad na taxes ng anong pangalan ng kumpanya, Mayor? Lucky South 99, Your Honor. Lucky South 99. Is that the registered corporation in your municipality? Yes, Your Honor. At yun yung nagbabayad ng business tax sa inyo? Ang full name po, Mr. Chair, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Okay, it is only 3:30 in the afternoon and I'm very sure that the BAR can get the records of that. Simulan na ho natin sa 2016 hanggang ngayon. Konti lang naman yun. Once mabuksan yun, nandun na lahat ng records nun. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair. unfortunately, nag-declare ng hanggang 2 p.m. lang yung pasok kanina sa BIR. But, yung Malacanang po. However, Mr. Chair, I can confirm na may binabayad po yan. Kasi po, based nun sa recent POGO law, ang GGR, pinapadala po sa amin ng PAGCOR What is yan. GGR? Gross Gaming Revenues po. Okay. Kaya walang takas po talaga sila ngayon kasi yung PAGCOR pinapadala po sa amin kung magkano yung revenues na kinikita nila. Tapos yun din po ang So as a government agency, how will you react to the LG of Porac? Sinasabi na walang profit, walang income ang yung Pogo na naka-station sa kanila. very impossible po talaga. Thank Okay. you, Mr. Chair. Lastly, Mayor, i-confirm ko lang yung sa location ng yung location Okay, ng sir. ng Pogo. Sabi niyo umiikot pa ho kayo ng Angeles. Yes, Your Honor. Paano po 'yun? So Actually, yung property kunyari ito yung property nila. Paglabas na ng kalsada dito, Angeles na 'yon. Angeles po. Gaano kalaki ho yung property? Around 100 hectares po yung buong property. Hindi po, Hindi, yung nung ano po, Pogo, sa Pogo. 8.6 hectares. 8.6 hectares. Ilang titulo po 'yun? I'm not sure on. Sa BPLO, the administrator would know siguro. Oo, dapat. Or kung nandyan yung office of the building official ninyo, malalaman mo kung ilang titles meron yung lugar nila. Good afternoon po, Mr. Chair. Based on submitted records po, Okay, last. Yes, last Please question. answer. 9 titles po yung... Ilan? 9 titles po yung... 9 titles. At paki-confirm po kung tama po yung sinasabi ko na lahat ng titulo na ini-issue, kailangan meron tong road right of way. Yes po. Correct? Yes po. So, paano po nangyayari yun, Mr. Mayor, na ang sinasabi nyo, iisa lang ho yung daanan? Actually, yung property po, nakabakod siya sa likod. Tapos yung dadaanan mo dun sa walang nakabakod is a private property. Hindi ho kayo nagtataka na yung property na yun ay nakabakod tapos hindi ho dumadaan sa lugar ninyo. At kayo po na mayor, kailangan dumaan pa ho kayo sa ibang bayan sa Angeles para lang ma-inspect yung lugar sa Porac. Tama po ba yun? Yun po ang actually sad reality na na At yun po nangyari. hindi nyo po kinorekt at hindi ho kayo nagtaka doon, Mayor. nadatnan ko na lang po rin yan, Your Honor. Mr. Chairman, sa dami na rin at po this point, I rest my case. At least nakita ho natin yung inconsistencies at saka yung mga dapat kailangan ayusin ng isang LGU sa magandang klase mga bagay. No? Especially, Mr. Chair, with regards to local government unit income, napakalaking bagay po noon. Nasa ganun, yung kanilang munisipyo, kung umaani po ng at least isang negosyo out of the 3,000 negosyante doon, 3 billion isang taon, Mr. Chair, dapat bantayan nila ng mabuti yung ginagawa nila. Otherwise, the BIR must look into the documents of the said LGU, pati na rin po ang DILG kung ano kailangan lang gawin. And the Bureau, ang BLGF, Bureau of Local Government Finance.
Local Government Finance, correct. Ang BLGF. Kailangan po, Mr. Chair. Thank you. Okay, thank you so much, Congressman Mr. Chair. Gomez. So we will be recognizing Congressman Bosita. But prior to that, there's a Very quick. brief interjection of Congresswoman Luistro. Go ahead, Congresswoman Luistro. Yes, this is addressed to Mayor Kapil. Mayor, earlier sabi niyo po, while being asked by Congressman Goma, sobrang dami ng trabaho ng mayor. And the reason why you are engaging technical assistants, department heads, para matulungan kayo. Di po ba? Opo, Your Honor. Yun po yung sagot nyo when you are being asked by the Honorable Gomez kung bakit hindi nyo na-monitor yung revenue na 3 billion per year. Are you aware, Mayor Kapil, of the principle of command responsibility? Yes, Your Honor. Maaari nyo po ba kaming i-enlighten what is your understanding about command responsibility? Dun sa section 444 po, General Supervision and Control. Ang ibig po sabihin, may general supervision ako as mayor. The department head naman, technical supervision po sila. Sila talaga ang nakakaalam po kung yung trabaho nila, halimbawa kung sa assessment, sila po talaga ang may alam ng assessment. Sa engineering, kaya nag-hire po tayo ng mga engineers kasi sila po talaga ang may alam naman sa engineering, Your Honor. And in addition to that, Mayor, you have to understand that for the acts and omissions committed by your subordinates, that includes your department heads, you are responsible for being their superior. Kung ito po'y one time lang, kung ito po'y 3 months lang, kung ito po'y 1 taon lang, baka nga po, sa dami ng trabaho ng mayor, hindi nyo na na-monitor. But according to PAGCOR, we're talking about 3 billion times 3 years. What happened to your BPLO? You have the power to inspect. Why did you not even ask for the income tax return of the corporation as well as the director sitting therein? Pagkalaki po nung gusali na iyon, it did not even raise any doubt. How come naka-zero gross revenue ito? Your Honor, actually nung naupo po ako, talagang yung bayan namin parang walang sistema. That's why nagkaroon po kami ng reorganization. We're putting, nasa process po kami ng reorganization. We're putting right people at the right job. Mayor, I remember you manifested that you started assuming in 2019. Is that correct? Yes, Your Honor. And the Lucky South started operating as POGO in 2021. Meaning 2021. 2020. You mean to say, Mayor, from 2019 to 2020, hindi mo pa naayos yung payment system? And are you not prompted by the ideas of how to increase the revenue of your LGU? Kasi if you are, you will become very, very conscious of the business establishments operating in your municipality. Especially kung may napakalaking building, itong establishment na ito, it should have raised doubt or even curiosity. Sino ba ito? Ano bang meron dito? Kanina sabi niyo po, malaki ang building, pero walang right of way, naka-zero income. Parang it's quite hard to understand, Mayor, kung bakit hindi mo na-unfold, hindi mo na-discover, unless it was done intentionally.
itong 3 billion na revenue times 3 years, Mayor? With due respect, Your Honor, in good faith po, wala, hindi. I just want to give emphasis to the principle of command responsibility, Mayor, na hindi po pagka ganito na may investigasyon na, you will just be pointing to your department heads. At sasabihin nyo, hindi nyo alam yon. May department head kayo, may BPLO kayo, may municipal engineer kayo. Please be reminded that you are responsible for the actions of your subordinates. If they are guilty of acts or omissions, you are answerable for their acts and omissions. That is command responsibility, Mayor. So please stop pointing at them. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Oh, Chair. thank you. Mr. Chair. Congressman Bosita, you are... Mr. Yes, Chair. please state your name and your position. Mr. Chair, clarification lang po from the municipality at Yes, the African go ahead, please. Municipal Administrator. Basahin ko lang po, Mr. Chair, yung nire-refer po namin na provision po in Republic Act 11590 po. Sige, go ahead. Yung pong gross gaming tax po, equivalent to 5%, which pertains to POGO entities, Mr. Chair. Ito pong gaming tax po is imposed on POGO establishments. It is in lieu of all other direct and indirect internal revenue taxes and local taxes po with respect to gaming income. So yung POGO po, ang income po na nade-derive po niya is coming from its gaming operations. So kaya po we are not able to levy local taxes on the POGO. Yun po yung basis namin when Lucky South was began its operation as a POGO, Mr. Chair. Clarification lang po. Salamat. So what we're discussing about is the revenue that is derived from the POGO operation is basically on the taxes. Opo. Not the GRR, yung sa gross ng nakukuha nila sa operation. Mr. Chair, our submission is that since it is a They're POGO... claiming exemption on that. Opo. Yes, Mr. Chair. Okay. That's our position. That is your claim in accordance to what you have read. Mr. Chair, yes po, that's correct. Okay. Thank you. And copy. Nevertheless, Mr. Chair. Yes, lastly, Congresswoman Luistro, you're beyond the time that Yes, is I being know. allotted to you. Go ahead. Mr. Chair, I just want to state for the record na although the same is still subject to verification by the committee, the provision that you should share a while ago, mali pa rin po eh. Kasi nag-declare sila ng zero. Dapat dineclare nila yung totoong revenue as declared with PAGCOR. And then they claim the exemption. That is, if we will be following the exemption as provided in the provision that you shared. Okay, Chair, Thank you. clarification lang. okay, One question Congressman Lara, then Congressman Bosita. Okay, go. Okay, thank you, Mr. Chair. Kay Mayor Kapil lang, nabanggit nyo kanina na walang road right of way. Tanong ko lang, sinong gumawa ng actual na kalsada papunta doon? Yung ibig ko po sabihin, yung the whole area, the 100 hectares, wala pong road right of way going to Porac. Ang right of way niya, Angeles. Hindi naman po yung POGO. Yung POGO, yung area po doon, POGO site, ang entry-exit niya po is Angeles po talaga, Your Honor. So, ang gumawa din ng kalsada papunta doon is Angeles. May access sila sa kalsada ng Angeles. May access po sila sa kalsada ng Angeles, Your Honor. Public road ang access nila. Yes, Your Honor, public road going to Angeles po. So,
alam na alam talaga ng lahat na sa Angeles na may kalsada papunta doon sa Pogo. Yes, sir, Napapunta siya. Your Honor. Yun lang po talaga ang access road going there. Kaya nga po kung pupunta, sana po kung mapasyalan no natin kung pupunta kayo sa... Maintained yun. Plastic. Yung kalsadang yun, maintained. Ibig sabihin, maayos yung kalsada papunta doon. Maayos naman po, Your Honor. Yeah. Yun lang po, Mr. Chair. I would like Thank you. to interject, Mr. Congressman, Chair. Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker Don Gonzales, you are recognized. Mayor, ang tanong ni Congressman Jojo, kung yung access road going to the area of 10 hectares, how many kilometers is that from the provincial highway or national highway? Yun ang tanong niya, kasi hindi ka naman makakapasok doon. Ang tanong niya, sinong nagpagawa doon sa papuntang Porac? Alam ko kasi yan kasi tika Pampanga tayo pareho, di ba? Good afternoon po. Actually po, yung nagpagawa ng right of way going to the area po ng Grand Palazzo is yung owner po. What's your name and your designation, please? Engineer Glenn Lanzana So you're po. the municipal engineer? Yes po. Okay. So, ilan ang haba nun, ilan ang lapad nun, nung kalsadang ginawa nyo na galing dun sa, kay Tata Perto ba yan? Yes po. So, from Tatang Perto's place to the back, ilang kilometro po yan? Ilang haba? Doon po sa... Actually po, yung una po, yung nagpagawa ng daan po is yung owner po nung connecting to Friendship Highway po. Okay, Friendship, alam ko na yung Friendship. Apo. From Friendship to the area of the 10 hectares Pogo, how many kilometers is that? Check ko lang po, Your Honor. More or less 2.5 kilometers po. 2.5 kilometers pinagawa ng owner. Yes po. Magkano, ikaw engineer ka, magkano yung 2.5 kilometers kung ilang video na saka engineer din si Congressman Lara? Actually po, yung kasing entrance sila two-way, Your Honor. Tapos, So ilang width yung two-way? 10 meters? mga 8 meters po yung isang lane. Plus Dun sa- 10 meters isang lane shoulder. po, dun sa entrada po. Pero yung kasunod po nun, going to the boundary po ng Porac is magkasama na po yung lane, mga almost 10 meters po. Kaya nga 10 meters Opo. yung width. Opo. Ngayon, 10 meters yung width, times mo ng 2,500, ilang cubic meters yun? Kaya 2.5 times mo ng 1,000, that is 2,500. Opo. Pare, tama. Times mo ng 10, Opo. ha? Almost 50 million yung worth ng kalsada. Ngayon, ang question dito, ang nagpagawa ba nun yung landowner o yung gobyerno? As par po sa akin po, yung owner po yung nagpagawa po. Anong pangalan talaga ng owner nito lupa? Doon po sa mga application namin po ng building permit is yung Cruz siblings po. Cruz siblings si Tatang Perto. Kilala mo si Tatang Perto? Opo, mga anak niya po yung So, si Roberto Cruz. Opo. So, kung Roberto Cruz and family. Yes so, po. they own the property. Yes po. So sigurado ka nagpagawa nun, sila Cruz. Sila Cruz. Actually po, for clarification lang po, Your Honor, kamukha po ng nasabi ko, yung entrada po kasi, nasa gitna yung boundary ng Porac po. Dun sa Angeles po. From Friendship, entry po ng guardhouse nila sa gitna, yun pa lang po yung Porac site, Your Honor. So, ito pong site ng unang entrada natin from Friendship Highway is Angeles side po yun. Engineer from Friendship. Ito. Opo. Pareho tayong tiga Pampanga. Clark yan, di ba? Opo. Unang bayan ng Porac from Angeles. Santa Cruz po. Santa Cruz. Pagkatapos sa Santa Cruz. Manibaog. Manibaog. Po. Saan located yung 10 hectares? Sa address po nila is adjacent po ng Santa Cruz, Pulong So, Maba. Your anong Honor. barangay yung sa 10 hectares na Pogo na yan? Actually po, wala po silang declaration ng barangay. Hindi Pero pwede mo ng declaration Opo. ng barangay. Pulong Maba po yung address nila dun sa title, Your Honor.
Kaya Hindi po, pwede, boss. Kasi hindi pwedeng walang description po yung titulo kung saan located. Kung sa Cross po yan o Manibawog. Your Honor, for clarification din po, as per record din po, yung Pulong Maba po kasi nung una is dissolved barangay. And then, kahit tignan nyo po sa record ng province, yung mga income po nila is wala pong nagkiklaim sa province since wala pong nagkiklaim talagang barangay, Your Honor, dun sa Pulong Maba area po, specifically po. Sabi nga ng mga lawyers, documents are best evidence. So kung pwede po, bigyan nyo kami ng dokumento kasi kung Yes po, Your Honor. tatanungan, sasagutan, pwedeng bugyan mo na lang kami ng dokumento. Yes po, para Your Honor. makita po natin. O engineering, baka gusto mo magtanong. Chairman, no. May ano pa. Mahaba ka, Chairman Paduano. So let those who are manifested their intention to interpolate be recognized first. Iliwanag ko lang po ito, Yes, Your Honor. Sir Winston, yung sabi ko nga nung panahon na napanood ko yung mga nilatag mo o yung pinag-usapan ninyo ng isang platform na nag-disclose po kayo na meron po about more than 10 na pogo sa loob po ng SEZA. With due respect, Mr. Chair, gusto ko lang din bigyan ng pagkakataon sana ang SEZA na sagutin ito kasi nagkakaroon po ng katulad ng banggit ni Chairman Al kanina, yung masamang konotasyon ng pogo, kaya nga nila pinapalitan ng pangalan. At ito, hindi ko po masagot ito ng hindi kasama ang SEZA. No? Kasi sa pagkarinig ko po sa inyo, Sir Winston, hindi po kayo makapasok or si Yusek, Yusek Gilbert, gusto nyo man pero hindi po kayo makapasok sa SEZA. Ngayon, yung tanong ko po, katulad nitong meron ng pronouncement, Mr. Chair, ang ating mahal na Pangulo, na total ban ang pogo. Gusto ko lang sana malaman kung saklaw ba ito. Pero unang tanong sana na ang makakasagot dito, unfortunately, wala ngayon ang SEZA, Mr. Chair. Wala man lang bang kahit na isang representative? Para man sana sila ang sasagot dito kasi mahirap din kasi na mag-akusa nang hindi sila ang sasagot dito. To give their time na sila naman ang sasagot. And I think ito yung proper forum, considering na ito iniimbestigahan na natin, issue all over the country na ito at isa ito sa binanggit na ating mahal na Pangulo kahapon. So, pwede po bang i-reiterate, Mr. Chair, ang presence nila? Kasi nasa akin din yung sulat na hindi maka-attend ngayon ang SEZA at lahat po ng pamunuan nila kasi kasalukuyan ngayon ang conduct din ng PAOK. So ang tanong ko kay Yusek Gilbert, kasi dito sa sulat po ng aming mahal na Secretary, Administrator, and CEO, nakalagay po dito, may urgent lang na activity na kailangan ng joint inspection ng PNP dito sa IGSSPs. Tanong ko lang po kasi kayo po ang inano nila dito, statements coming from the PAOK. Hindi po ba kayo sinabihan dito na magkaroon sila ng inspection? Wala, sir. Sir, as far as PAOK is concerned, sir, wala po kaming memo na natanggap to that effect, sir. So, Mr. Chair, para po mas maliwanag sana, pwede po bang reiterate ko lang po yung imbitasyon sa SEZA at sa kahit dun sa mga nakaraang mga administrador nila kung kailan po nagkaroon, ulitin ko lang po na nabanggit na ito nung last hearing, kung kailan nag-umpisa po yung internet o kung ano man ang tawag nila sa Pogo, kung pwede po maanyayahan po ulit sila dito para yung ibang mga katanungan na may kaugnayan po sa operasyon po sa loob po ng SEZA.
Okay, duly noted, Congressman Lara. We will be inviting over again Past administrators. the past. So we will be Present asking and past. present and past. Okay. Yes, In para the lang- last hearing, we invited the Nabanggit po natin I na think chairman we did. pero unfortunately, who is the former CESA, Kasi Secretary Katrina Ponce Enrila wrote a letter. Yes. And we acknowledge the maintindihan, the letter. Yes. ano naman po, But I think we invited also the former. former. And Kaso so, po, walang you are nag-attend. reiterating the invitation again. Yes po, Right, okay. possible. So the COMSEC is hereby directed to again reiterate with strong words yung mga former. Sige, go Yeah, ahead. thank you. Kasi sa rekomendasyon ng PAOK noon, nung last hearing, sabi nyo, tinitingnan natin ang operasyon ng POGO outside. Kaya ang rekomendasyon nyo, why not na tingnan din natin sa loob din ng economic zone. Baka doon meron. So, para lang mabigyan din po sila ng pagkakataon na Mr. Chair, no? Para mahirap po kasi magkaroon ng insinuation sa USEC, of course, Sir Winston, sa mga nabanggit nyo, no? Lalo na ang sa amin sa probinsya namin, nakatutok din po kami dito at ayaw din po namin na magkaroon ng masamang konotasyon sa amin na doon po nagpupunta, nabubulabog sa ibang lugar, tapos sa amin pupunta. Ano po? So, para lang po maliwanag po yun, Mr. Chair. Sa ibang mga katanungan ko sa CESA, iantay ko na lang po ang presence nila, Mr. Chair, pero nandito na po yata ang administrador ng APECO, no? Secretary Yes, Your Honor. Taway, Good tama afternoon. po ba? Yes, Your Honor. Attorney Taway, Your Honor. Yeah. Mr. Chair, tanong ko lang kay Secretary Taway, Administrator po ng APECO. Meron po ba kayong operation ng POGO, kung ano man ang pangalan sa inyo? Hello. Hello. Magandang hapon po. Your Honors, please. Sino susunod? Pagdating ko po sa APECO noong Congressman Lara, you have last 2 minutes. Apo. Hello. Ayan po. May I proceed, Your Honor? Go ahead. Pagdating ko po, Your Honor, noong October 2023 sa APECO, may isa pong licensee na nag-ooperate. Ang pangalan po ay Lucky Dragon. Napansin ko po, puro Lucky ang mga ano. Bilang ano po, no? Personally po, hindi po kasi talaga ako naniniwala sa sugal. Kanya sinimulan ko pong kausapin ang Lucky Dragon kung po pwedeng hindi nila ituloy na ang kanilang operasyon. No? Hindi lamang yon sapagkat nung dumating ako sa APECO, nakita kong walang direksyon. Puro lamang gaming. No? Puro gaming. At malinaw na hindi nagre-redound, no? Ang benepisyo sa mamamayang Auroreño. Kaya nagkaroon po kami ng tinatawag na bagong strategic direction wherein we pivoted away from gaming, Mr. Chairman and Your Honors. Kaya inunti-unti ko po nakausapin ang may-ari ng Lucky Dragon. At ang naging puhunan ko po ang atay ko. Inuman ako sa kanila. At sasabihin ko sa kanila, sinabi ko sa kanila na ayoko ng sugal. At without firing po a single shot, pumayag naman po ang Lucky Dragon. Pero nung simula, ang sabi nila kung maaari daw munang amyendahan ang lease agreement.
Alam ko po na ako'y nakikipag-negotiate. Hindi po kasi ako naniniwala na papaalisin ko sila at babanatan nila ako sa korte at magbababagan kami sa korte. Sa dulo, mga big time ito. So ayoko po nun. Kaya kinausap ko lang sila ng kinausap. Sige, sabi ko, dahil tayo ay nagninegosasyon, yung isang 1,000 metro, square meter na ino-occupy nila na administration building. By the way po, yun po ang nakakalungkot dito kasi pagdating ko, yung admin building, list out po yung the entire admin building. And our employees po were cramped in a small 2 villas and 3 makeshift office spaces made from container vans. Habang yung aming grandiosong admin building ay inuukupa po ng Lucky Dragon. So, dahil nakikipagnegosasyon ako, sige, sabi ko, ibalik nyo na ang 3/4 ng admin building. Sige, dyan muna kayo sa operation center ninyo. At nakiusap pa sila, pati yung cafeteria, ibinigay ko po. So, pero binigyan ko po sila ng hanggang June this year na mag-totally vacate. Sa awa naman po ng Panginoon, Mayo pa lang po, nag-vacate na po ang Lucky Dragon. Kahit po at naging kaibigan ko pa po actually yung mga may-ari. At hindi sila nag-file ng case, hindi umalis po sila. And sa ngayon po, piniprepare na po namin sa APECO ang isang policy paper na ipipresenta po namin sa APECO board, no? At na mismong APECO ibaban ang lahat ng online gaming sa APECO. Sapagkat pag tiningnan po natin Mr. Chair, ang mandato ng APECO, ang charter ng APECO, pwede po kami na mag-issue ng mga lisensya. This time sa PIGO na lang. Dahil meron na pong, may rider po kasi yung batas na nagtatak sa mga pogos na inililipat po ang pag-issue ng lahat ng mga lisensya patungong PAGCOR, pati ang pag-regulate po, nasa PAGCOR na po. Inilipat na po ng ating pamahalaan, no? At gusto pang ikutan 'yon. Ang kasunod na hinihingi sa akin, authority to operate. Sa PIGO naman, sabi ko mas maano ito, lalong ayaw ko ito sapagkat itong PIGO, ang tataya rito yung mga lokal na Hindi lang yung mga nandoon sa labas ng bansa. So, yun po yung kwento, Mr. Chairman and Your Honor, nung APECO. Salamat, admin, no. Ang Last question, Congressman Lara. yes, nung na-issuehan nyo ba nung merong license ba itong nag-ooperate sa inyo? Sa loob lang ba ito nag-ooperate? Hindi ito nag-ooperate outside your area? Yes po, Your Honor. Yung nakita ko po doon mismo sa loob. Sa loob lang? Nag-ooperate sila. At ang malungkot po niyan na Mr. Chairman and Your Honor, Your Honors, halos isinara po ang APECO sa tao, sa turista. Kaya nga po, nung dumating ako, miski po yung mayor ng Kasiguran na ama ng bayan, matindi po ang tampo sa APECO. Dahil siya mismo, kailangan niyang maghintay ng 10 minuto, 15 minuto, 20 minuto bago siya makapasok ng APECO. Dahil nakasara nga po. Okay. Last question lang. Yeah, Mr. Chair. may I remind the members that the session for today were already canceled by the speaker and suspended na ang pasok ng executive, and we're the only one
who are working here right now. Last question, right here. Mr. Chair. And kaya nga, I would like to remind the members that you still have like 3 to interpolate, and we might be stuck in this room because baha na raw sa labas. Yeah. So Just one question. Anyway, I clarification. haven't prepared any dinner, Yeah. and also wala tayong tutulugan dito, so kanya-kanya tayong uwi mamaya. Para Congressman matapos na. Jojo Lara, last na po yan, briefly. Last question. I will reserve my questioning for next hearing na lang. Mr. Balikan ko lang si Chairman Al. Yung lahat po ng na-issuehan nyo dati na mga IGL or POGO, may particular address, di ba, to operate? Opo, site-specific po ang lahat ng lisensya at nandun po yung address nung kumpanyang pinagkalooban ng lisensya, Congressman Lara. Chair, hindi po pwedeng mag-operate outside dyan sa in-approve nyo. Tama ba ako doon? Hindi po. At yun po ang ini-inspect, yung site na yun, kaya po tinatawag namin site-specific, yun po ang binibisita ng monitoring team ng PAGCOR. Kaya po hindi po nila pwedeng gawin na ilipat yon sa ibang lugar. Okay. Okay. Yun lang po. So, Chairman, thank you. Thank you so much. I'm done po. I'm done. Okay, And you are done next- also. yes. Yeah, thank you, Mr. Chair. Okay, so the chair would like to recognize Congressman Ambrosio Cruz, and then Congressman Jong, you still have you will how about no. Okay, thank you, Congressman Ambrosio. Thank you, please. Mr. Chair. Sa tagal ko rito, ang dami kong natutuhan. So, nakita natin na yung 298 na mga illegal, POGO or IGL, identified na at I think ito naman, nandyan ang PAOK, nandyan ang DILG, at susundan lahat ito. Pangalawa, nakita natin na naging problema. Certainly, there are a lot of lapses as far as doon sa LGU ng PORAC is concerned. But the good mayor is a good friend of mine. Kilala ko to, alam kong matino ito. Maliwanag din naman na binubuksan niya yung kanyang bank record sa AMLAC, may permit, just para maipakita na matunay lang yung kanyang intensyon. But ito is a learning experience to all LGU. I've been a mayor for 18 years. Sa totoo lang, ngayon pa lamang dun sa bayan ko at dun sa sakupan ko, nagpa-order na kami ng talagang inspection, talaga yung team para umikot. So these are all the learning experience na nangyari because of this hearing. Pero ako, I am more concerned doon sa 43 ng mga legal na ngayon, because of the order of the President, ay sasarado. Ang tanong ko, address ko sa Chairman Altenco, how do you propose to scale down this operation and to ultimately close it by year end? Yun po aking tanong. Okay, Chair, please. Chairman, salamat po. Kong Boy, actually, kaninang umaga po, nag-usap na kami ni Secretary Benher Abalos, Secretary Benny Laguesma, at gayon din po, kausap ko na rin yung grupo sa PAGCOR. Kami po ay magtatatag ng isang parang task force. Nang sa ganon ay una, makita po natin lahat ng kakailanganing gawin. Dahil siguro po ang pinakamahalaga yung ano po talaga yung mga steps na dapat gawin. At bukod po doon, ay sa tagubilin din po kagabi ng Pangulong Bongbong Marcos, ang mahalaga po ay matulungan din yung mawawalan ng hanap buhay. Bagamat itong ating gagawing exercise ay para na nga mawala na yung masamang imahe, mawala na yung mga criminal activities na nagaganap na ginagamit lamang ang lisensya ng PAGCOR para maisat katuparan ng mga criminal activities. Ang mas mahalaga po na pinag-usapan namin kaninang umaga nila Secretary Laguesma ay yung paano natin matutulungan yung humigit kumulang sa 40,000 Chair, mga Chair, ang ganda rin sinabi mo, nakinig ako sa iyo. With all due respect with Congressman Ambrosio, a while ago I halted the DOLE,
in presenting their presentation with regards to those 40,000, no? And basically, we were able to discuss a lot of things, no? Sa LGU, sa PNP, sa PAOK. But yung 40,000 na mawawalan ng trabaho, I think meron silang presentation about it, no, Dole? Am I right na yun ang tinutumbok ng presentation ninyo? Yes, sir. Okay. Mr. Chairman. So, with the permission of the members of these two committees, we will be allowing, ako per se, I really wanted to find out also that area. But I really wanted to focus muna sa mga criminal activities eh. And since na naman tayo, pa-wrap up na rin tayo, Congressman Ambrosio, will you allow after your query, allow the Dole to present briefly yung gagawin nila sa mga mawawalan ng trabaho na 42,000 people? Okay lang. Okay lang. Are you done with your No. questions? Sige, go ahead. Opo. So, sasagutin ko lang. Opo. Yung how we will wind down, sabi ko nga po kay Secretary Abalos sa usapan namin kaninang umaga, ang mahalaga po talaga rito ay yung issue nung sana nga hindi magpatuloy ang gawain ito sa pamamagitan ng pagiging illegal or underground. Kaya po, inumpisahan na po ni Secretary Abalos no Sabado, kasama po ang PAO, kasama po ang buong kapulisan, kasama po ang PAGCOR, nandun din po ang DOJ, ipagpapatuloy po namin yung pag-ikot sa iba't ibang na-identify namin na bayan at probinsya para po maipaliwanag namin sa mga iba't ibang gobernador at mayor. Kailangan po natin ng tulong talaga rito ng mga LGU. Kasi sila po ang nasa ground at sila po ang makapagtuturo sa atin. Ngayon na by January 1, 2025, bawal na talaga ang lahat. Inuulit ko lahat. Sila pong nasa ground ngayon ang makakaalam at makapagsasabi at makapagbibigay ng informasyon sa ating lahat kung sino pa yung nagpapatuloy ng mga gawain na yan. Kaya po, desidido po kami ni Secretary Abalos, tutuloy po kami sa Cebu sa 1 linggo, and then kung saan po meron talagang mga alam kaming doon sa binigay na impormasyon ng PAOK na meron talagang mga still ongoing operations ng mga walang mga lisensya. So yan po, Congressman Boy, ang gagawin namin para po hopefully talagang paglipat po ng taon, totally wala na pong yan. Pero isa talaga pong malaking hamon yan, Kong Boy. Hindi lang po sa amin, sa PAGCOR, sa PAOK, sa DILG, sa Kapulisan, dahil isa po talagang malaking gawain itong ating kailangan pagkaisahan.